Yung mga congressman na yung mga tanga yan. Oh, yung mga congressman na yan. Ang yayabang yan sa kanilang mga hearing. Ang yayabang ng mga yan sa kanilang mga in aid of re-election, in aid of legislation. Pagka ano yan, di ba, magtatanong yan. Oh, answer, yes or no. Ganun lang yan. Yan. Kahit si Pangulo Duterte, sinabihan nila ng answer by yes or no. Ulul. Sabi ni Pangulo Duterte, gago ka ba? Pangina mo, Diyos ka. Ito sasagot sa iyo ng yes or no. Answer only by yes or no. Ganun sila, di ba? Tapos, hindi ka pwede magtanong, hindi ka pwede mag-object. Basta kung ano yung klase ng tanong sila. Basta ganun sila kabalahura, ganun sila katarantado, ganun sila kalala. Ang yayabang ng mga yan. Tapos pag nagpresko ng mga yan, putang ina, akala mo lilinis. Akala mo umiinom ng safeguard ng mga hayop na yan. O so, feeling nilang galing-galing nila, di ba? No, eto nakakatawa. Pagdating ng impeachment court, gano'n ba sila kaseryoso talaga? Gano'n sila sa kaseryoso at gano'n sila sigurado na mai-impeach nila si Sara. Even this congressman, mga bossing, alam nila na hindi nila mai-impeach si Sara. Even this congressman, ayaw nila na on live TV, mapahiya sila at magmukha silang mga tanga kasi wala naman silang mga ebidensya talaga eh. Wala. So, ang gagawin nila, nakaupo lang sila doon. Panis na mga laway nila. Si Luistro nga, putsang ina, nagpapalobo na ng laway eh. Pag nakaupo na ganun, nagpapalobo na ng laway. Alam nyo ba yung laway ni Luistro? Pwede mong gamitin, mighty band. Oo. Pag kinuha mo yung laway ni Luistro dito, gagaling lahat ng sakit mo. Sakit ng kasukasuan, sakit mo sa may beke ka, may pigsa ka pag pinahid mo yung laway niya. Tsaka kung halimbawa yung swelas ng sapatos mo, humihiwalay na. Pag nilagyan mo ng laway ni Luistro, hindi dikit yun. So, ganun yan, mga bossing. Chel Jokno, magaling daw yan. Si Leila de Lima, magaling daw yan. Si Luistro, abogado, magaling daw yan. Sabi ko, ang ganda ng pangalan ni Luistro, Beatrix eh. Pangalan ng mababait na tao yun, Beatrix. Putang ina niyan, tapos pagtingin mo yung mukha ganun. Gago lang. Ang pangit. Ang ina niyan, pangalan ang ganda pero yung mukha ang pangit tapos yung ugali ang sama pa. Oh, sino pa? Si Ridon. Si Ridon, ano yan? Abogado rin yan. Pero hindi ko alam kung may dalawang klase kasi na abogado. May abogadong bobo tsaka may abogadong magaling. Si Ridon, pinsan ni Gadon yan. Pareho silang bobo. O ngayon, yung mga yan, tinan mo, asan sila? O, asan sila? Pupunta sila sa mic kapag magsasalita lang sila. Kapag magbibigay sila, magdi-deliver sila ng kanilang, ang tawag diba nila yan? Initial speech, ganun. Oo, yung ano nila yung kanilang argumento, ilalabas nila. Pero, syempre sila ang nakakaalam ng kaso eh. Sila ang nag-hearing nun dyan sa Committee on Justice, sa Quadcom, sa kung ano-ano ang com. Diba? Comdom, ganun. O, sila ang nag-hearing niyan doon eh. So, dapat alam nila yung kaso. Sila yung mahilig mag-akusa sa mainstream media. Dapat, kabisado nila yung kaso. Diba? Pero, putang ina niyan, wala silang alam sa kaso. Bakit? Inasa nila eh, yung impeachment proceeding, yung pagpipresenta ng mga ebidensya, pagpipresenta ng mga witness, pag-cross-examine o kung ano-anong ginagawa. Inasa nila sa mga private prosecutor, sa mga hindi naman mga congressman na mga si Kapunan na may Alzheimer's na yata. 'Di ba? Kung talagang magaling sila at kung talagang alam nila na yung certainty of conviction napakataas at kung alam nila na talagang solid ang kanilang ebidensya, hindi nila yan ipapahawak sa kung kani-kanino. It's your time to shine. History yan ng Pilipinas. Magiging history ng Pilipinas yan, ha? Kung ako yung pupunta doon, tapos ako yung mismong magpipresenta ng ebidensya, kung alam ko na malakas, ako mismo pupunta ron, mag-uunahan yung mga gagong yan. Oo, kasi sisikat sila dyan eh. Ang pinakasikat na politiko sa Pilipinas, si Inday Sara. So kapag si Inday Sara, na-convict mo. Kapag si Inday Sara, napatunayan mo talaga na magnanakaw siya, hindi ba? Baka patay ka na. Sikat ka pa rin. Di ba? O pero bakit si Beatrix na mukhang Tarsier? Si Beatrix, bakit hindi siya ang nagpipresenta noong mga ebidensya? Ba't hindi siya nagpipresenta? Hindi siya tumatayo doon para magpresenta ng testigo? Bakit si Dilima hindi? Bakit si Jokno? Akala ko ba ang galing? Sabi nila, ang galing ni Jokno. Ang galing ni Jokno. Bakit hindi siya? Oh, bakit hindi si Dilima? Bakit hindi si Zamora? Bakit hindi si Defensor? Oh, bakit hindi si Ridon? Kasi bobo sila. Tanga sila at alam nila mapapahiya sila kapag sila ang nandoon. Imagine mo, congressman ka. Tapos, Narbasa, bagets.
Tapos yung isa, anong apelyido nun, yung pogi, yung may nunal dito na abogado matalino. Oo. Tapos yun, ipapahiya sila. Tapos si Season, normal na abogado lang. Lalamunin sila, congressman sila. Ma-expose na mga tanga sila and at the same time, ma-expose, binluan, yes. Ma-expose na wala sila talagang mga alam. O, kaya nandoon lang sila. O, napapalaki sila ng mga betlog, yung mga almoranas nila, hinihimas-himas nila, yung mga hadhad nila sa singit, kinakamot nila pasimple. O, si Ridon, pag nangulangot daw yun, 3 daliri. Ganun, tas iniikot. Putang ina niya. Pag lumabas daw ang kulangot ni Ridon, parang cotton candy. Sa laki ng butas ng ilong niya. Oh, tapos si Jokno siguro. Si Jokno, baka pag nagtinga daw si Jokno, puta, 1 kilong manok ang nakukuha eh. Sa laki ng mga bubutas ng mga Sa laki ng mga butas ng mga ngipin yan eh. Oo, I mean, di ba, mga bossing, nakaupo lang sila doon, nakatunganga sila doon, ilang oras? 8 oras? 8 oras silang nakatunganga doon. Imbis na sana, yung 8 oras na ginugugol nila doon, gumagawa sila ng batas. Puta, ina niya, may gera na naman sa ibang bansa. Bagyo na naman, putragis yan. Yung ating mga palay, mga bossing, masisira na naman yan ng bagyo. Yung mga agricultural products natin, masisira na naman yan. Imbes na sana, yung 8 oras nila, sa ilang araw na yan, na kanilang iuupo dyan, pinagsisilbihan nila yung mga constituents nila. Yung mga distrito nila, yung mga marginalized sector na kanilang nire-representa. Katulad yan, sabi ko nga sa inyo, si Rog Garcia, sa pangalan? Rog Garcia ba yun? Basta yung ng One Rider Party List. Putsang ina, ilang araw na siyang nakaupo dyan. Oh, ilang araw na siya nakaupo diyan. Balita ko, ang lakas daw kumain ng niyan, ang lakas daw kumain ng mani niyan. Sinasaksak na yung mga rider. Pinapatay na yung mga rider, mga bossing. Tapos siya, representative ng rider, nandoon sa impeachment, nakanganga doon, nakatanga. Hindi mo alam kung nagsasalsal ng palihim ang putang ina. Oo, nandoon nakatanga. 8 oras. Ilang araw na yung hearing na yan. O, 2 linggo na yung hearing na yan. 6 na araw na. 6 na araw na silang hindi nakakapagtrabaho. Putsang ina niya, mas may silbi pa sila sa kubeta kaysa dun sa mga trabaho nila. Ba't may silbi sila sa kubeta? Kasi yung kubeta, putsang ina, salo ng ihit, mga ebak ng mga yan. Kain pa ng kain ng libre yung mga yan dyan sa senadong mga hayop na yan. Ang main na trabaho ng isang congressman, magbalangkas ng batas. Ang daming problema ng Pilipinas, makakatulong sana yung mga utak nilang kalahati lang. Pag pinagdikit-dikit mo kasi yung utak ng mga nandiyan dyan sa impeachment, yung mga congressman dyan, makakabuo ng isang utak eh. Oo, putsang ina niya, 1/4 lang ang mga utak ng mga yan, 1/8 lang yata eh. Mga walang hiyayang mga yan eh. Oh, nasasayang yun. Imbis na sana ginagamit nila yung mga utak na yan ng mga kakampiranggot para sana makatulong sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, tag-ulan na naman, may El Nino na naman, may gera na naman, mahal ng gasolina, mahal putang ina yung kuryente natin. Grabe, alam mo, nag-away kami nanay ko. Nag-away kami nanay ko dahil sa kuryente kasi tatatlo sila sa bahay, ang ang bill nila sa kuryente 8,000. Galit na galit ako. Sabi ko, inuulam nyo ba yung kuryente? Nagpapadala naman ako ng allowance yung pang-ulam ah. Anong ginagawa nyo sa kuryente? Nilulunok nyo yan? Daway, sabi ng nanay ko, magagawa ko, hindi na nga kami. Putsang inang yan. Yung ventilador nga namin, kinakamay na namin eh. Ginagano para na daw silang pusa. Ginagano na daw nila yung hélice ng ventilador para lang umikot eh. Kahit daw mainit eh. Sabi ko, tingnan mo. Minsan, alam mo yung sobrang mahal ng kuryente ngayon, mga bossing, naging praning ako eh. Naging praning ako. Sabi ko, tatatlo kayo sa bahay. Paano naging 8,000 yan? O so umuwi ako. Tapos nag-imbestiga ako. Pinatay ko yung main switch namin. Pinatay ko. Tapos tiningnan ko para akong addict. Gabing-gabi, pina-flashlight ko na ganyan. Utang ina yan. Kasi tinitingnan ko kung umiikot. Kasi kapag pinatay mo daw yung main switch, tapos umiikot yung kontador, ibig sabihin may nagnanakaw ng kuryente. Oh, so para akong tanga oh. Sinita pa ako ng kapitbahay namin. Huy, ano gagawin mo dyan? Si Boss Dada to, tinitingnan ko yung kontador. Tanginin yan, ba't gabi mo tinitingnan? Liwaliwanag kanina, hindi mo kanina tiningnan yan. Sabi ko, pakialam mo ba? Kontador naman namin to ah. Akala pa siya yata nagnanakaw ko ng kuryente kasi pinatay ko yung tinitingnan ko. Pinatay ko yung switch, hindi umaandar eh. Ibig sabihin, consumption talaga nila yun. Walang kapitbahay na naka-jumper sa amin. Oh. Putang ina, sabi ko 8,000, paano nangyari yun? So, yun yung ibig ko sabihin na dapat itong mga hayop na congressman, mga senador na ito, pinoproblema yung kung paano mapapagaan. Ako may pambayad ako ng kuryente, pero imagine, nasasaktan ako kapag hindi nga ako nasaktan ng jowa ko eh. Hindi nga ako sinaktan ng mga ex ko. Pero sa tuwing inaabot ng nanay ko yung kusobre ng Meralco, putang ina, ang sakit-sakit ng puso ko. Oh, grabe, ang mahal. Oh, dahil sa mga hidden charges at kung ano-ano pa. Tsaka nagmahal talaga ngayon dahil nga may gera diyan sa Hindi naman tayo self-sufficient. May gera diyan sa Middle East. Ang mahal. So, para sana makagawa sila ng paraan para kahit papaano mabawasan yung problema ng bayang Pilipinas. Putang ina, nandiyan sila sa impeachment.
Lahat sila sinasayang nila yung oras nila, mga hayop sila. Oh, ito pa isa mga bossing. Ilang araw yung impeachment na yan? Aabot yata yan hanggang Pasko. Sabi nila, baka umabot yung impeachment na yan hanggang Pasko. Meron pa ba tayong Blue Ribbon Committee hearing? Po, tang-ina niyan. Uulan na naman ng malalakas. Mag-uulan na naman ng malakas, may panibago na naman mga dilubyong ihahatid sa atin yung mga puta pagnanakaw ng mga hayop na yan sa flood control. 2023, 24, 25, 26 hanggang 2027, putang ina, ninanakawan tayo ng mga yan. Dapat, etong si Erwin Tulfo, dahil siya naman ang Blue Ribbon Committee Chairman, dapat tawag dito, nag-iimbestiga na siya sa Blue Ribbon Committee. Yan ang talagang dapat iniimbestiga kasi yun talaga, nakaw yun eh. Nakaw yun, mismo si Bongbong Marcos nagsona siya, sabi niya mahiya naman kayo. Ibig sabihin, even Bongbong Marcos is accepting na may pagnanakaw talaga sa kanyang administrasyon. Anak ng tinapay yan. Oh, may pagnanakaw sa kanyang administrasyon, siya mismo ang umamin nun. Ha? Siya mismo umamin. Oh, tapos kita mo, aabot to hanggang dapat yun ang iniimbestigahan ni Erwin Tulfo, putang ina ka. Sinabi na nga nung amo mo na mahiya naman kayo, tapos hindi ka nahihiya, hindi ka dahil dito sa impeachment na ito, yung mga importanteng hearings, wala na. Monday, Tuesday, Wednesday, ang kanilang impeachment. May Huwebes at Biyernes, hindi nag-hearing ng mga committee itong mga putang inang senador na ito. Pati itong mga hayop na mga pati itong mga hayop na mga kongresista na ito, hindi rin sila mga bossing nag-hearing. So, ayun ang malaking problema natin, yung flood control scandal, hindi na yan madidiscuss. So, yun napagtatakpan na yan. Napagtatakpan, tumataba na nga si Bongbong Marcos dahil hindi na napag-uusapan yung flood control scandal. Natatandaan nyo, nung makaraan si Bongbong Marcos parang papanaw na. Nakita nyo yung itsura ni Bongbong Marcos, parang putang na, dalawang bulati na lang ang pipirma, susunod na kay Mima Alicia. Pero nakita nyo ngayon, ang taba na naman ni Bongbong. Ang taba na naman, ang sigla na naman ng tarantado. Bakit? Kasi hindi na naman siya napag-uusapan. Yung flood control mess, hindi na pag-uusapan. Nagtagumpay si Tito Soto, si Lacson at saka si Erwin Tulfo na mapagtakpan yung flood control scandal. Kaya ang gusto nilang mangyari, impeachment. O, ganun. O, impeachment. O, ano pa ang pinagtatakpan ng impeachment aside from yung flood control scandal? Budget ng 2027, mga bossing. Hindi nyo alam to. Oo, pero yung budget ng 2027, imagine mo aabot ito hanggang Pasko, di ba? Oh, pag umabot ito hanggang Pasko, Lunes hanggang Miyerkules, Huwebes, Biyernes, di na sila nagtatrabaho. Ha? Oh, ngayon, ito problema. Pinirmahan na ng Pangulong Manggagancho. Yung budget natin, 7 trillion na naman. 7+ trillion na naman yung budget natin sa 2027. Puta ina, yung budget ng 2026 na 7 trillion din. Hindi pa natin nararamdaman. Putsang ina, pinag-uusapan na naman nila yung 7 trillion na budget sa 2027. O, may mga proyekto ba't programa ngayon 2026? Wala. Bakit? Ang meron ngayon, impeachment. Gaano kalaki ang perang gagastusin nila sa impeachment? At least 2 billion. 2 billion ang gagastusin nila dito sa impeachment na ito na ang hinahabol 125 million. Dun sa 125 million, tila mo 50 million na lang yung kanilang hinahabol because according to COA, properly accounted naman yung pera na yan. Meron lang mga konti na kailangan nila ng mga additional information at additional documents para ma-write off yung natitirang ilang milyon. Ganun lang kaliit yung hinahabol. Tapos, ang laki-laki nung ginagastos dyan sa impeachment na yan. Ang masaklap, pinirmahan na yung trillion-trillion na budget. Pinirmahan na yan, no? So, kailangan balangkasin na ngayon. Yung mga congressman na babalangkas ng budget, nasa impeachment. Yung mga senador na babalangkas ng budget para sa 2027, nasa impeachment. Lahat buti sa Congress, kahit papano, ang dami nilang tanga doon, di ba? 300 silang tanga. At least ilang tanga lang yun nandiyan sa Senado ngayon nanonood na impeachment. Pero ang dami mga tanga doon sa Congress doon. Hindi naman gagana yun kung wala yung mga yan. O yung senador, talagang pilay yung senador. Bakit? Lahat sila nakatutok dyan. Yung 3 nakakulong pa. Yung 2 nakakulong, yung isa nagtatago pa. So ang laki ng problema natin mga bossing. 7 trillion ang budget natin for 2027. Anong araw na ngayon? July na, August, September, October, November, December. Meron na lang silang 5 buwan para planuhin kung saan mapupunta yung 7 trillion na yun. Busy sila sa impeachment. Anong gagawin nila? Yung 7 trillion na yun, putang ina niyan, nanakawin nila yung papano. Gagawa na naman sila ng mga kung ano-anong tarantadong kung saan nila ilalagay yan, di ba? Tapos, ibibigay nila sa Senado, madalian na naman. Madalian na naman yan hanggang sa ipipressure sila. Siyempre, ang mga senador, busy sila sa impeachment. Tapos, paano nila ngayon i-scrutinize?
yung budget ng 2027 kung busy sila sa impeachment, yung mga congressman na wala sa impeachment, putang ina, nilalagay na nila yung mga pera sa 2027 doon sa mga maleta nila. Nilalagay nila yun, kasama na yung mga komisyon nila. Pagdating yan sa Senado, wala nang oras yung Senado para pag-aralan yun kasi nga masyado silang busy dyan sa impeachment. Ano mangyayari sa budget ng 2027? Tandaan nyo. Kailangang nakawin nila yung budget ng 2027. Kasi nga, 2028, putang ina, eleksyon na. Kailangan makakuha na sila ng sandamukal na pera para pagdating ng 2028 elections, meron silang pang tustos. Sa 2028 kasi, ang budget mo dyan, kalahati lang yung magagamit mo sa 2028. Dahil nga, Mayo, actually hindi nga kalahati. June, July, August, September, October, November, December. 7 months na lang na budget ang magagamit mo talaga dyan. Kasi yung unang tatlong buwan, January, February, March, April, May, unang 5 buwan, ano pa yan administrasyon na pera pa yan. So, ang pera ng susunod na administrasyon sa 2028, pang 7 buwan lang. So, itong 2027, sobrang importante nitong 2027 dahil diyan nila kukunin lahat ng pera para sa pambili nila ng boto sa 2028. Pambayad sa Comelec, pambayad kay Kapitan, pambayad kay kay ganito, kay ganyan, pambayad sa mga hayop na yan. Yun ang malaking problema natin. At tayo, nalilibang tayo sa impeachment, hindi natin naaasikaso yung flood control. Ito malaking problema yun. 2027 budget, nakawin nila yan para sa 2028 election. Maniwala kayo. Kaya, naku po, naisip nyo ba yan? Ako lang nakaisip niyan. Naisip nyo ba yan? Naisip nyo yung yung mga bagay-bagay na yan. Kung hindi nyo naisip yung mga bagay-bagay na yan, ayan na, ibinigay ko na sa inyo. Ibinigay ko na sa inyo yung hindi nyo alam, no? Di ba? Hindi nyo alam. Yung 2027 talaga, plano nilang itago yan. Plano nilang itago yan. Dahil sobrang busy nilang lahat, iano nila yan. Wait lang. Dyan lang kayo. Wait lang. Ayun. So, ayun ngayon, mga bossing, yun na ngayon ang natin, yun ang problema natin. Kaya kailangan aabangan natin yan. With lahat ng ito, yung mga krimen na nakikita ninyo, yung mga nakikita ninyo na mga, kung ano-anong ginagawa nila ngayon, yung mga awayan ng mga senador. Kaya si Ping Lacson hindi humihinto ng pagbanat para laging may mapag-uusapan. Kaya hindi sila humihinto ng pagbanat kay Alan Peter Cayetano para hindi sila huminto. Kapag masyado kang na-focus kasi doon, makakalimutan mo flood control at saka yung 2027 budget. Pustahan tayo kung naging pinaka-anomalyang budget ang 2024 at 2025. Yung 2027 budget, maniwala kayo, putang ina niyan, ubos yan. Walang programa. Tandaan ninyo pagka-eleksyon. Pagka-eleksyon, walang projects. Bawal ang mga pagbibigay ng pera sa mga proyekto, bawal. Kasi parang lumalabas parang binibili mo na yung boto ng mga tao. So bawal yan. Lagi niyo tatandaan yan so yung 2027, lagay niyo sa isip ninyo, budget yan para sa 2028 talaga. Yung nanakawin nila dyan, ubos yung 2027 para sa mga pansarili nilang kapakanan. Congressman, yung mga senador na yan, putyang ina na nakawin nila yan. Pati yung Malacanang lalo na yung Malacanang. Kailangan niya nang nakawin yung 2027 na yan. Hindi niya pwedeng nakawin yung 2028 kasi kalahati nun sa susunod na administrasyon na Kailangan niyang ubusin lahat ng kapangyarihan niya sa pagnanakaw. Lahat ng talino ni Bongbong sa pagnanakaw. At saka ni Romualdez, kailangan na nila to. Kasi nga, 2028, tatakas ng Pilipinas yung mga yan. Kailangan, siguro 10 eroplanong pera ang dala-dala nila para makapagtago sila sa batas o para hindi sila mahahabol ng susunod na administrasyon.